Ilang buwan na yung kaso nyo ginagawa mo na nung... Itong buwan na po ngayon, papasok na po ng 8 buwan sa 20 ng April. Sa palagay nyo ba, tatakbo sana ng ganyan katagal yan kung... Ay, hindi po Bro Joseph, sa tutuusin lang po kung ano talaga, nasa tama lang po ang pag-asikaso sa amin number 1 ng polo. Hindi po kami tatagal ng ganito at magsasuffer ng ganitong kahirap. Hindi lang po sa aming pansarili, kundi din po sa kabila ng lahat ng pamilya na naiwanan namin sa Pilipinas. Yung mga anak niya, kumusta naman yung mga pamilya mo sa Pinas? Ayun po, gaya po nung sinasabi ko kay Brodong at lagi kong dinadahin sa kanya, oras-oras, araw-araw, ano na po yung mga anak ko ng pangbubuli ng mga kababata niya, mga ka-eskwela niya, at saka yung mga tao taga dun sa amin. Halos iniiyak ko na lang sa manang loob ko dahil na wala akong magawa sa bagal ng proseso ng taga-pulo dito. Eh, tinitiis ko na lang din po, ganun din yung mga anak ko, kahit anong gawin din nila. So far, wala naman talagang ginagawa ang polo, di ba? Kasi umaksyon ang PUEA dahil sa atin, no? Opo, sa totoo lang po. Wala po silang ginawang action ng polo. Kumbaga, naghintay lang sila ng advice ng PUEA. Ganun lang po. Hindi rin po sila kasi mag-email sa POE. So malaking tulong yung ginawa ng Patnubay na para sa Totoo po. pag-pressure. Totoo po. Kasi at that time, ini-insist ng agency nyo na hindi kayo... Dumaan sa kanila. Oo. Pangalawa, dumaan kayo sa kanila para lang name hire kayo, hindi talaga silang nag-hire sa inyo. Yung po pinagpipilitan nila, pinagkakasinungalingan nila sa amin na ganun lang. Which pinaniniwalaan ng POA isang pisa. Opo, sa umpisa po. So, malaking bagay yung pang-aaway namin. Opo. Napakalaking bagay po talaga. Kasi kung hindi po talaga sa ganun action na ginawa natin ng panglaban sa kanila para maintindihan at mapaunawa sa kanila, hindi po sila humantong sa ganito na hindi sila nagkaroon ng concern. Para sa inyo. Opo, para po pakialaman kami sa bagay na dapat nilang obligasyonan. So, ngayon, ano lang standing sa case niyo, George, dyan? Sa ngayon po, Bro Joseph, nilalakad po ng aming amo yung final exit namin. So hopefully sana nga po maayos na ng maaga kasi yun po yung number 1 utos ng labor officer dahil nga po hindi pa siya completed 100% green category yung company niya. Actually, pag mga ganyan, mano-mano yan eh. Kumbaga kasi the moment na magkakaroon ka ng red, automatic i-block yung computer system mo. Hindi ka maka-access sa pagkuha ng exit visa, pagkuha ng ikama, lalo na sa inyo, wala pa kayo ikama. Before kayo makakuha ng exit visa, kailangan kukunan muna kayo ng ikama. At proseso din, bago kayo makakuha ng ikama, kailangan kunan muna kayo ng medical insurance plus yung work permit. So, ngayon, yun, nagiging red sila noon, di ba? Knowing na red, dapat noon pa. Sa umpisa nung nakita, kung marunong na sana mag-check yung polo ng red, hindi na po sana tumagal. willing naman kayo sana mag-transfer noon sa iba, di ba? Pwede naman sana kayo mag-transfer. Hindi naman. Parang nagkaroon po sila ng sabuatan ng agency kasi according na rin po dun sa amo namin, nung last time na nakausap namin kasama si Mr. Arbasya, eh napag-alaman po namin sa bibig din po ng amo namin ng galing na pinagsinungalingan ng agency namin na gustong palabasan na kami ng amo namin talagang magkakilala at out yung agency. Which hindi totoo. Which is hindi totoo po. Kasi nag-apply kayo. Sa agency po kami talaga nag-apply. So, yun yung question ko, di ba? Opo, tama po. Yun yung question ko na ang lapses niyo sa PUA, huwag niyo ipasa sa burden sa mga tao, di ba? Huwag niyo sabihin, name hire din sila, hindi namin tutulungan. Hindi ka ito name hire eh. Ginawa ng agency ang alibay na name hire para hindi na sila mananagot kung anong problema niyo dito. At kung dadami ang mga agency na ganyan, maraming mapipiktuhan katulad niyo, no? Sinisigaw-sigawan ba kayo ng polo kung pupunta kayo noon? Unang una po, sinisigaw-sigawan kami. Up to this present po, meron pa rin kami natatanggap na nasasalo ng mga masasakit na salita. Ano masasakit na salita? Kagaya po nung sinasabi ni Well of Madrid nung time na hindi na po alam na i-re-record po pala namin yung mga conversation namin regards dun sa... Which karapatan niyo yan eh. At kung ikaw ay isang government official at nire-record ka,
at wala ka namang kasalanan, aba magpasaya ka. Kasi kung ginagampanan mo naman yung tungkulin mo at nire-record ka at kakalat yun halimbawa, aba, napakalaking plus yun. Eh dapat ikaw government official, isipin mo na lahat ng kaharap mo ay nagre-record sa'yo. Opo. Kasi may camera or wala, nanatili yan, nakaka-record din sa puso ng tao, di ba? Tama po. So kung gagawin mo yung mabuting payo, mabuting pakitungo sa OFW, Wala ka dapat pagkaingatan po. wala kang dapat kaingatan. Huwag ka matakot sa kamera. At kung wala mang kamera, yung nanatili naka-record sa puso ng OFW na tinulungan mo at pinayuhan mo ng mabuti, ay kakalat yan. Ngayon, nung sinabi sa niya, paano niya kayo kinumpronta? Gago pala kayo, ang aayos natin magkakausap. Mga gago kayo, recorded pala kami. Tinatrydor daw po. Tinatrydor nyo kami. Eh ano ngayon kayo record? Bali, ano na lang po kami, yung pasok dito, labas na lang po doon. Ako, as private individual, and for private conversation, hindi ako pwede i-record. Opo. Kasi hindi ako government official. Opo. Diba? Magagalit ako. Opo. Sila, kung government official ka, hindi ka magagalit. Kasi kung ginagampanan mo yung trabaho mo na maayos, hindi ka magagalit, diba? Wala kayo kagalit, wala kayo tatago. Yan ang sabi, yung sinabi, gago. Opo. Opo. Ngayon, tama ba sa isang government official nung sasalita ng gago sa isang OFW na distress? Alam niyo po bro Joseph, talaga napakasakit talaga, hindi talaga rin tama na makatanggap kami ng ganun salita galing pa sa government official natin. Tsaka distress na nga kayo, may problema na kayo. Yun na nga po. Tawagin pa kayo. Nagbigay ba ng pagkain sa inyo? Wala po, may tubig, wala O nga sino po. nagpakain sa inyo? Apat nubay po. Sino nagbigay ng tirahan sa inyo? Apat nubay din po. Sa tingin niyo ba dapat matanggal tong mga ganitong klaseng tao? Opo. Nararapat po talaga matanggal yan. Pagdating sa Pilipinas, sabihin niyo parehong katotohanan. Opo. Ha? Sabihin niyo to, magreklamo kayo sa Doli, itong polo niyo dito, walang mapipili. Opo. Walang mapipili. Sir, unang-una, nagpapasalamat po talaga ako sa unang-una po sa patruna. Kasi po, sila po yung talagang tumulong sa amin na maliwanagan po yung kaso namin. Sila po yung unang tumulong sa amin na kung kailangan po talaga namin ng tulong. Na hindi po namin nakuha sa polo talaga. Sinasabi ko po talaga hindi po namin nakuha sa polo. Sa patnubay lang po talaga. Yung mga OFW doon na umaasa sa kanila sa wala, meron pa bang, maliban sa inyo, meron bang mga ibang OFWs doon na sinisigaw-sigawan? Hindi lang natin alam dahil lang siguro galit sa inyo, pero maayos ba ang pagtrato nila sa iba? Ito po nga po, ang gusto ko sabihin, gaya po ng napakaganda yung tanong. Gaya po ng isa sa mga hinahawakan niyo din po ngayon na nagngangalan na si Jojo. Yun po yung naaktualan namin na sinisigaw-sigawan ni Madrid. Hindi pa hawak natin yun nung time na yun. Yung time na po yun, hindi So pa that po means natin hawak. talagang natural kay Madrid ang maninigaw. Sigurado po kami. Sa isang Natural distress. po. Sigurado po kami. Natural kay Madrid ang maninigaw sa isang distress. Opo. Ano itsura ni Madrid? Ano sir parang politikong-politiko yung dating niya, pero Hindi, gwapo, pangit. sa amin sir, nag-reflect sa ugali, pangit na talaga. I-judge namin pangit. Mukhang demonyo. O, demonyo talaga sir, sungay na lang, tsaka buntot ang kailangan. Ito lang po ang kulang. Kulang na lang sir, demonyo talaga.